billion pesos pondo ng DBP at Land Bank kinuha nila. Anong sabi ng International Monetary Fund? They have to make a capital restoration very soon para hindi na malagay sa alanganin ang Land Bank at DBP. IMF po nagsabi niya na International Monetary Fund. Ito ang wow trending. Pinapabalik na ang pera na kinuha ni Bongbong Marcos para gamitin sa Maharlika Fund. Ayon pa sa IMF o International Monetary Fund, kailangan na ni Marcos Jr. na ibalik ang ginamit nilang pera na kapital sa lalong madaling panahon para hindi na malagay sa alanganin ang mga ahensya ng gobyerno, ang Land Bank, DBP at PDIC. 117 billion sa PDIC, 25 billion at 50 billion naman ang kinuha nila sa DBP at Land Bank at kasama pa ang 60 billion na pondo ng PhilHealth. Matapos kasi na minadaling kunin ang mga pera ng ahensya ng gobyerno, PDIC, DBP, Land Bank at PhilHealth, wala nang balita, wala nang update kung ano na ang nangyari sa pera ng taong bayan. Naku po, November 22 pa ito pero hanggang sa ngayon ay tila ba kinalimutan na ni Bongbong Marcos ang pera na kanilang ginamit. Hindi pa kasama dito ang gold reserve na binenta nila at hindi alam ng taong bayan kung saan na napunta ang pera at kung sino ang nakabili. At ang masaklap pa, pati ang Malasakit Center ay zero funds na. Ayon pa nga kay Attorney Rowena Guanzon, former COMELEC Commissioner, yung mga nagdadialysis dyan, pumunta na kayo sa inyong mga mayor dahil itong Malasakit Center, zero funds na. Hoy, anong ginawa nyo sa mga center dyan? Anong ginawa nyo sa mga pera dyan? Ay ang gusto siguro ng mga ito ay lumuhod ka sa kanila at humingi ng akap. Bakit na zero ang Malasakit? Importante yan eh. Buwelta pa ng mga netizens sa comment section na bankrupt din daw ang PhilHealth now. Ang Malasakit Center naman, alagaan ng kalusugan, palakasan na lang ng guardian angel niyan. Maximum contribution ko sa PhilHealth pero nung na-ospital ang anak ko 160k na bill niya. Sa ospital 6k na lang ang nabawas from my PhilHealth. Most of the bills were paid by Malasakit, umabot din sa 25,000 na bawas and may HMO. Kakalungkot lang kung aalisin to lalo sa mga public hospitals na matik pag na-ospital ka ipapasok sa Malasakit Center at wala ka nang babayaran. God bless the Philippines. Nakakalungkot. Ang laking tulong ng Malasakit Center noong naoperahan ang anak ko, 8 days old pa lang siya. 200,000 plus yung bill namin pero zero siya because of Malasakit. Nakakadismaya ang balita kung totoo. Sobrang laking tulong ng Malasakit Center sa mga mahihirap. Grabe naman, laking tulong ng Malasakit na emergency ang nanay ko sa halagang 8,000. Bill namin, nilapit ko sa Malasakit, wala akong binayaran. Ito dapat ang pinupunduhan, hirap magkasakit. Stress ka na, sakit pa sa bulsa. Paglaganap ng kriminalidad, ang muling paglaganap at pagbabalik ng droga. Yan ang dapat nating pinag-uusapan. Hindi yung name calling, hindi yung negative campaigning. Simulang-simula pa lang, nag-negative campaign ka na. Mabuti na rin sapagkat sinimulan mo, ating sasagutin ang mga binabato mo na wala namang basihan. Kay Melody Torrigue 066, Happy Valentine's, Senador. Happy Valentine's din sa iyo, Melody. Kay Alisa, shout out, attorney from Bukidnon. Ako bahala sa iyo dito sa Kibawe, Bukidnon. Maraming salamat at sa tulong po ninyo. Si Dodong, maayong hapon. Attorney Vic, maayong gabi. God bless from Butuan, Mindanao. Mabuhay po kayo. Thank you, Dodong. Kay at Odette, gandang gabi, Attorney Vic. Rodriguez, vote straight, Team Suka. Ayan na naman si Team Suka. O ito rin, si Dangs. I vote for you, Attorney Vic, from Singapore. Solid Team Suka kami. Yang Team Suka na yan, alam ho ninyo, talaga namang hindi nakakahiya na ikay napag-utusang bumili ng suka. Ang daming beses kong napag-utusan ng nanay ko nung ako'y bata. At enjoy ako pag inuutusan. Alam mo ninyo kung bakit. Anyway, we'll try to make this light Valentine's Day sa mga nagde-date. Samahan ko lang kayo ng isang oras sa traffic. Ako'y dumaan din sa traffic. I was supposed to go on live ng 5 p.m. Naipit din ho ako sa traffic. Talagang naintindihan ko
Pag Valentine's talaga nung bata pa ako hanggang ngayon, talagang traffic sa mga major na lansangan. So anyway, nung ako'y bata, nag-e-enjoy ako pagka ako'y inuutosang bumili ng suka. Whether yan sa sari-sari store, sa convenience store. Wala pa ho convenience store nung panahon ko. Sari-sari store po ang tawag dyan. Yung neighborhood store. Sari-sari store po yan. Diyan ka utusan, o kaya ay sa grocery, o kaya mismong sa palengke. Basta pag inutusan ka, kaming mga tayo po na merong normal at masayang kabataan, nag-e-enjoy tayo dahil opportunity po natin yan, yung sukle na binigay sa atin ng nanay natin pambili na suka. Minsan dadagdagan mo pa bili ka pa ng anong tawag doon, mantika. Hindi dalawa bibilin mo, may sukli yan, sigurado, hindi ka nang bibigyan kulang Nag-e-enjoy ako dun sa sobra. Hindi dahil nangungupit ka, bawal ho sa amin yun, ayaw ng nanay ko yan. Pero, pwede kang bumili ng chewing gum, pwede kang bumili ng candy, pwede kang bumili ng popsicle, makakabili ka ng extra mo Hindi marami, pero yun yung benepisyo. Pagka sinunod mo yung magulang mo, pwede kang bumili. Small items, yan, chewing gum, candy, crackers, o yung mga chips,